Sabi ni Marx, bawat panahon o bawat taon, pumipili yung mga inaapi ng mga susunod na mga api sa kanila. No? Mula dun sa hanay ng mga naghahari sa lipunan. Sinabi niya ito at isinulat sa kanyang libro na Civil War in France noong 1871. Pagsusuma niya rin ito noong nagsimula ang gera at matapos manalo yung mga manggagawa sa pamamagitan ng Paris Commune noong March hanggang May 1871. Subalit sa loob lang ng 3 buwan ay tinalo ng mga burgesya. Hindi lamang siya nagsuma o nagsulat, sila ay kabahagi ng pakikibaka ng mga manggagawa sa panahong iyon. Sa Pilipinas, meron sa ating umiral na eleksyon sa kasaysayan. No? Ayon sa mga interview ni Professor Xiao Chua, yung nangyaring eleksyon o kumbensyon sa Tejeros noong 1897, kung saan pinaslang si Andres Bonifacio, binabanggit na ito ay pag-agaw ng mga burgesya, una sa pamumuno ng mga anak pawis na kinabibilangan ni Andres Bonifacio sa Rebolusyong Pilipino, at kalaunan ay pagtatayo ng republika na binubuo ng mga katulad ni Emilio Aguinaldo na mula sa hanay ng mga prinsipalya, mula sa hanay ng mga asyendero, mula sa hanay ng mga gobernadorcillo. Katunayan, habang iwinawagayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas kasama yung mga representante ng Amerika, pagbalik niya dito noong 1898, bilang proklamasyon ng ating kalayaan laban sa Espanya, yung mga anak pawis ay nasa kanayunan at nagpapatuloy ng kanilang pakikibaka dahil naniniwala silang hindi natapos at hindi patapos yung misyon para sa pagpapalaya ng sambayanan. Sa panahon ng kolonyalistang Amerikano, hindi ko alam kung narinig na ninyo, no? May 2 librong nagsulat nito, si Antonio Abad na inilabas noong 1955 tungkol kina Macario Sakay, kung kilala nyo rin si Macario Sakay. At yung 1995 na aklat naman na isinulat ni Paulino Ochoa na tungkol sa mga bandoleros o yung mga bandido ng panahon na yon. Itinayo nila Macario Sakay yung Republika ng Katagalugan. Ito ay paggigiit na merong sariling gobyerno ang Pilipinas labas doon sa komisyon ng Pilipinas na itinayo ng Amerikano nung pagsakop nila sa Pilipinas. Sinasabi rin dito, no, doon sa mga libro, sila Macario Sakay ay hindi bandido, hindi mga diktador na naggigiit ng kanilang pamumuno, kundi isang pamahalaang sinusuportahan ng mamamayang Pilipino or particular na ng mga anak pawis. Meron akong proyekto sa kasalukuyan, gusto ko lang banggitin, Aklat Pambata tungkol sa talambuhay ni Macario Sakay. Walang nagsulat tungkol kay Macario Sakay na layong ipabasa sa mga bata. No? Meron din akong papel na ginagawa at nagdidiin sa diskurso na sila Macario Sakay ay hindi mga bandido, kundi mga tunay na bayani ng sambayanan. Hinalal sila ng mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon. Bagaman, hindi sinasabi na buong Pilipinas. Subalit, kung ikukumpara sa panahon ng Tejeros, sinasabi doon sa mga account nila Professor Chua, ang mga bumoto sa Tejeros ay mga hakot ni Emilio Aguinaldo. Dahil nga naman siya ay prinsipalya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, o tinatawag ding neo-kolonyal na kaayusan sa Pilipinas, nagsumikap yung mga anak pawis sa diwa at sa tradisyon ng pakikibaka ng mga anak pawis, simula kay Andres Bonifacio, na itaguyod yung karapatan ng mamamayan sa loob ng eleksyon noong 1946, nakapagpanalo ng ilang kinatawan, yung tinatawag nila noong Democratic Alliance, na binubuo ng mga lider manggagawa at lider magsasaka. Kaya lang, nung pirmahan na ng kasunduan kung paanong magiging katayuan ng Pilipinas pag alis ng US nung panahon na yon, ay pinatalsik itong mga kinatawan ng Democratic Alliance dahil tinututulan nila
yung mga patakarang papabor sa US na nangyari nga, na hanggang ngayon ay pasan-pasan ng sambayan ng Pilipino. Noong 1987, matinding dinahas, pinagpapatay yung leader nung itinayong Partido ng Bayan, kahit pa naibagsak na yung diktadura, kahit pa ito ay nasa panahon na ng bagong demokrasya ni Cory Aquino, no? Hindi sila nakapagpanalo ng kahit isang upuan sa Senado. Subalit, napalawak yung kanilang simpatya, napalawak yung arena ng paglalantad doon sa kaayusang panlipunan na hindi nagbago kahit pa wala ng diktadura. At yung isang inianak ng konstitusyon ng 1987, yung sistemang party list. Siguro, kung hindi man tayo buong pamilyar, ang sistemang party list katunayan ay pag-amin na wala talagang kinatawan ang mga maliliit na mamamayan, yung mga anak pawis sa loob ng gobyerno. Kasi ito ay laan dapat para sa mga tinatawag nilang marginalized at underrepresented. Kaya lang ang nakakalungkot, simula sa panahon ng 2010 na eleksyon, binalasubas na ito. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay popular na, yung gobyerno meron 4Ps, pangalanan natin 4Ps yung party list. Kung yung gobyerno meron tupad, pangalanan natin tupad yung party list. Pangalanan natin sa lintik na Duterte na yan yung party list para mag-number 2 tayo sa eleksyon. At siya ang nangyari sa ngayon. No? So, kahit yung napakaliit na porsyento sana na pwedeng nahawakan ng mga mahihirap sa mababang kapulungan ng Kongreso, inagaw pa maging sa kanila. Kaya, sa kasaysayan ng pakikibaka para sa kapangyarihan ng mga anak pawis sa pamamagitan ng eleksyon, walang nagbago. Bawat eleksyon, 3 taon, 6 na taon, nangangako yung mga tumatakbo. At marahil, kung ilang taon na kayo ngayon, 2010 ako unang bumoto eh. Pare-pareho yung mga pangalan, pare-pareho yung mga tumatakbo, no? Sabi nga, yung may mga kasabihan nga na nangako, gusto nyo pa, tuparin ko pa, no? Nanalo sila sa eleksyon, nangako sila, pero hindi nila tinutupad yung kanilang mga plataforma. Bagkus, yung pag-upo nila sa posisyon ay pagpapahigpit ng hawak nila sa kapangyarihan at sa pagtambong ng yaman ng Pilipinas. No? Dito sa pag-aaral na bagong-bagong inilabas ng Ibon, sa kasalukuyan, merong 610 pesos na minimum wage sa mga may trabaho sa NCR. Hindi pa kasama yung walang trabaho na relatibong mas marami. No? Malayong-malayo ito dun sa sinukat nila na dapat 1,190 na nakabubuhay na sahod. Sa buong Pilipinas, ganun din, habang lumalayo ka sa NCR, lumiliit ng lumiliit ang sahod ng mga manggagawa. Ulit, sa mga may trabaho pa lang ito. Hindi pa tayo nag-uusap ng tuloy-tuloy na pangaagaw ng lupa, conversion ng lupa para gawing camellia homes, pag-arian ng mga bilyar, pati yung tubig, pag-arian nila sa pamamagitan ng prime water. No? At kamakailan lang, hindi ko alam kung paano nyo siya nakita nyo ba to? Sa ano? Pinagtawanan pa siya eh, no? Akala magic, akala joke time. Pero bahay yan, sa ilalim yan. Diyan sila nakatira sa ilalim ng drainage. 2 taon na. No? Malaking manifestasyon niya ng kawalan ng programang pabahay sa mga mamamayang Pilipino. Dito pa lang sa lungsod. No? 2018, 2009, merong isang baryo sa Tanay Rizal, sa Barangay Santa Ines, sa iba't ibang baryo. Noong 2019 at 2008, merong katutubong dumagat doon na pumila sila kasi merong medical mission pagkatapos nung 2009 pala, pagkatapos ng bagyong Ondoy. Takot siya sa karayom. Sabi niya, hindi nila alam kung ano yung karayom kasi kailangan siyang tusukan. Ilang taon na siya? Hindi niya alam kung ilang taon na siya. Ibinabata yung edad nila sa kung ilang beses nang tumubo yung puno ng mangga. 2018, meron batang kahoy, babying kahoy. Anong ibig sabihin? Baby siya pero yung balat niya parang kahoy. Hindi nila alam anong nangyayari sa bata. Uso daw nung panahon na yon yung cholera, pero yung bata, balat yung issue. 2020, kasagsagan ng lockdown, pumunta muli kami sa isang baryo dun sa Barangay Santa Ines para mag-abot ng ayuda. Namatay daw yung batang yan. Kasi mula doon sa baryong yon,
5 oras yung lakad mula sa kanilang pinanggalingan. At mula sa baryong yon, 3 oras na andar ng jeep para makarating sa bayan. Ang gusto nating sabihin, ilang daang taon na merong pilian ng mga pinuno ng Pilipinas, pero walang fundamental na pagbabagong nagaganap o idinudulot itong eleksyon. Marahil, sa sinabi ni Marx, pwede nating sabihin na kung wala siya, pwede naman talagang makita ng mamamayan na inaapi sila eh. No? Kaya lang dahil sa kanyang pagkakapanganak, mas naging mabilis ang pag-unawa ng mamamayan na meron palang pang-aapi. Na ang kanila palang pinipili sa bawat panahon ay yung mga uri na mang-aapi lang din sa kanila. At napapatunayan natin sa bawat eleksyon kung sino yung nananalo, sila rin yung may hawak ng malalaking korporasyon at lupa. Kung talagang para sila sa mamamayan, bakit yung Sierra Madre hindi nila kayang tigilan na tayuan ng dam, bungkalin para sa pagmimina? Hindi lang yung Sierra Madre, kundi yung buong Pilipinas. Marahil, gusto ko sabihin sa pandulo, ang mga bagay na to pwede nating maintindihan sa paaralan. Pwede rin nating maintindihan sa TV, pwede rin nating maintindihan sa dyaryo at sa mga libro. Pero gusto ko idagdag yung sinabi ni Marx eh. Mga philosopher na yung nagsabi, inunawa nila ng inunawa yung mundo. Kaya lang hanggang doon lang tumigil. Sa atin, yun din yung hamon. Hindi lang sapat na unawain natin ang sitwasyon ng Pilipinas. Hindi lang sapat na unawain natin ang sitwasyon ng mga mamamayan, ang daigdig. Kundi, kinakailangan natin itong baguhin. Sa paraan kung paano ito babaguhin, kailangan natin kumilos kasama ang mga anak pawis. At panghuli, gusto ko sabihin na may lalaban hanggat may kaapihan. Ang mga anak pawis ay hindi mabibigo hanggat hindi nababago ang mundo. Kung kulang ang labanang elektoral sa kasaysayan, lumalabas sila dito, pumupunta sila ng lansangan, at ang iba sa kanila, humahawak ng armas sa pananalig na mababago ang lipunan at mundo. Maraming salamat.